Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today, man, we have another reaction, no? So today we have Time First, episode 10. Get it right, or getting it right, no? This time we have, of course, Josh, Colin, sa Time First, and I'm really excited for this, no? Ito yung huling member ng SB19 para sa episode ng Time First. I don't know, after ba nito, makakaroon pa ng ibang episode yung Time First? O, like, tapos na? Like, kasi di ba yung atin-atin lang na podcast nila is parang ilang episode lang and after nun, tatapos na. So, ito bang Time First, after nitong episode na to, like, after ng time na every member is tapos na? Ano ba? Parang ano naman? Nakakalungkot. Nakakalungkot. So yeah, we have Josh. Sa lahat ng members ng SB19, yung kay Josh yung pinaka-inabangan ko, no? Kasi parang I feel like si Josh yung may pinaka maraming share sa atin na mga information or mga bagay na gusto ko talaga malaman tungkol sa kanya, lalo na yung past experiences niya, di ba? Lalo sa mga nalaman natin tungkol sa docus niya dahil kay Casual Chuck. So I hope makakuha tayo ng na mas detailed information about it, but I am really excited, man. Without further ado, let's get it. Hi everyone, we are SB19 and welcome to another episode of Time First. And for today's episode, we're going to talk about Josh's time. And nandito tayo sa gym dahil kitang-kita nyo naman bakit. Okay, yeah. So that yung pinag-i-interviewhan nila palagi is yung pinaka-closest kung saan yung in-interview member. Okay, so sa gym. We're trying to be close to the yung parang home ng isang member. So kung napanood nyo sa mga previous episodes kung nasaan kami, ngayon naman dito kami sa gym kasi mag-workout kami. Yeah. Work things out. Work things out. Sa world tour. Pwede ba naman sa interview nag-work Josh, play ka? Kumusta ka naman, Josh? Okay lang. I mean, ito. Angas ng kwintas mo para mag-workout, ha? I mean, kwitas lang. I mean, nakalimutan ko, nakatulog na ako ng ganyan actually. So, bilang pinakamatanda sa grupo, how was it na hindi mo ba Totoo ba? Siya ba ang oldest member ng Talaga? Talaga ba? Talaga ba? feel na parang you're running out of time? And talaga, in reality, Sorry, gusto kasi mawala yung parang tanda na tayong bars lahat ba? Hindi, ako talaga. Parang, nagmamadali ako ngayon. Parang gano'n yung pace ng buhay ko. Dati iniisip ko, marami akong oras para mag-chill, magpahinga, Ngayon, every time, hindi ako pumapahing na wala akong na-achieve sa isang araw, gano'n. So, masabi mo ba na yung time, dun ka pinaka-relate now with our song Time? Or there are other things na parang nagre-remind sa'yo about time? Bukod sa parang nagmamadali ka na feels. I'm sorry. I'm so distracted, man. Yung pagka-glass skin ni Justin is nakaka-distract, man. Pagkakainis ng mukha niya, nakaka-distract. Nakakasar. Dun ka pinaka-relate now with our song Time? Or there are other things na parang nagre-remind sa'yo about time? Bukod sa parang nagmamadali ka na feels Hindi mo na umusan ka na ng oras. Hindi sa akin, yun kasi, di ba may mga moods naman yung tao. Minsan, depende nga. Kumbaga yung ipin natin, iba-ibang, iba-iba situation. Pero kung personal talaga, I feel like time din talaga yung pinaka song na personal for my situation right now. Yun nga, katulad ng sabi ko, mas parang pressured ako, ganon yung nafe-feel ko. Parang lagi ko nilolook forward. Kaya yung time na feeling ko medyo parang hinga ka or hindi kayo parang hindi yung
all over the place yung utak mo. Kasi parang feeling ko malaki masyado yung kailangan kong habulin or responsibility ko with syempre my family and myself. Parang masyado ako nahuli kasi wala naman akong resources dati. Ganun. Oh, shit, man. Deep, no? Parang, sabi niya kasi, di ba, yung mga naranasan yun noon, parang ang dami niyang gustong habulin, ang dami niyang, parang, hindi naranasan, di ba, nung bata pa siya. Kaya parang naghahabol siya. So ngayon, dahil late niya na hinahabol, parang he's running out of time because of that. Parang sa lahat ng gusto pa niyang gawin, di ba, tumatanda na siya masyado, pero yung mga gusto niyang gawin is parang huli pa rin, no? Parang hinahabol pa rin niya. Man. Nakakaano siya, no? Nakakalungkot at the same time isipin, man. So parang since you're capable now, parang slowly you're starting to build everything from ground up. Tapos nauubusan ka ng time between mo. So parang sabi mo kasi pressure. Anong aspeto ng buhay mo yung pinaka nag-pressure ka? Madalas, syempre yung sabi natin yung estado natin na lagi kong ino-overthink na anytime mag-e-end siya. Ganon. So, Ganon. ayoko nung maging someone na Okay, guys, I get the point now. Kasi diba, they're SB19, I mean, they're fucking SB19, no? Huwag sinabi mo yung pangalan ng SB19. Ngayon, lalo na ngayon, posibleng walang may kilala sa kanila ngayon, no? And again, syempre, ang kalaban nila dito sa nila is, aside from being consistent, no, sa music nila, of course, kung di sila magiging consistent, magiging pangit yung mga susunod nila. Most probably, bababa yung nila, di ba? Yung mga audience or fans or mga sumusunod sa kanila. Kasi parang pag bumaba yung quality ng music, aside from doon sa being consistent, is of course yung age nila. Di ba? Hinahabol din sila ng age nila. Kasi hindi naman sila habang buhay na malulupit di ba? Ngayon, ang lulupit nila. I mean, I feel like they are on around their peak age kung saan na masabi ko. Kasi I feel like pag around 30 ka na, ayun yung pinaka peak age mo na yung pinaka strongest, you know. Tapos that's slowly declining kada taon. So parang kasing paakit ka from 20s paakit ka sa peak age mo, then slowly declining, di ba? So they're around that age now. And of course, after a few years, hindi nila kayang pagpatuloy. Di nila kayang, I mean, kahit gano'n tayo na-amaze sa mga nagagawa nila sa stage. Let's be honest, no? After a few years, like 5, let's say 8 years, most probably hindi nila kayang gawin yung iba nila nagagawa ngayon Di ba? Kahit gano'n pa sila yung pag-prepare nagpa-prepare sila ng body conditioning before they perform para matibay sila sa actual show. Kahit gaano pa sila mag-body conditioning pag matanda na sila or mas mataas na yung age nila, hindi nila kakayanin ng ganong katagal, di ba? So of course, if that's the case, alam nila na kailangan nila lang dahan-dahan close yung curtain, di ba? Or maybe under onesie, they're going to release a new group, no? Under sila magte-train or maybe that's a possibility in the future, but of course hindi na sila, diba? Maybe sila mag-manage, they are the CEOs of onesies, onesie, pero again hindi na sila kumbaga. And yun yung kadugtong yung sa hinahabol niya yung oras kasi tumatanda na siya, parang ang dami pa niyang gustong ma-achieve, diba? Pero tumatanda na siya, natakot siya na baka hindi pa niya magawa lahat ng gusto niya magawa tapos na yung SB19. I mean, hindi naman literal tapos na yung SB19. They still have onesie. Pero I assume yung pagiging artist niya as a SB19 member, 'di ba? Marami pa siyang gustong magawa bilang din, 'di ba? Aside from like financial or other things. Sabi natin yung estado natin na lagi kong ino-overthink na anytime mag-e-end siya. Ganon. So, Ganon. ayoko nung maging someone na what if mawala lahat, hindi ko kaya ibalik or hindi ko kayang habulin ko ano yung nagagawa ko ngayon. So, minsan may downsides din siya. Pero kasi, tinatry ko lagi mag-upskill. Ganon. So, inaaral ko yung kaya kong aralin as of now sa lahat.
Kaya, pag napapansin nyo, parang kalat-kalat yung gusto kong gawin. Pero, ano kasi siya kumbaga, kasi di ba parang mahilig ako sa mga self-help, mga self-development na mga pinapanood tsaka binabasa. Laging sinasabi lang doon na kailangan mo talaga mag-upskill. It doesn't matter kung hindi mo siya magamit ngayon, pero in the future, kahit magbago yung yung parang kagustuhan mo, darating yung point na magiging useful siya. And ayun, siguro yung knowledge ko, kasi dati, wala akong, aminado naman ako dun kasi nga, hindi naman ako, parang hindi ko nakuha yung luxury ng pag-aaral, hindi ko nakuha yung luxury ng tuturuan ka, walang nag-guide sa akin ng matino. So, I have to figure everything out myself. Lagi akong ligaw. Ngayon lang ako natututo na, okay, ito yung feeling kong dapat, kung ginagawa talaga, ito yung feeling kong dapat hindi. May mga ganon. Pero still, may mga times na syempre parang, okay lang sa akin magkamali, sige, gagawin ko yan. At least, ako naman yung maapektuhan dyan, matututo naman ako from it. Actually, din. Iniisip ko rin parang, paano mo siya nag-gauge na nagiging efficient ka pa sa ginagawa mo? Kasi sabi mo kanina, medyo kalat-kalat yung inaaral mo. Parang tinatry mo i-learn lahat at a very fast pace. Na parang, yun yung sabi kasi nila, diba? Parang strike the iron while it's hot. So parang nasa limelight tayo, paano pag nawala to? So, pag nawala to, dapat meron ka ng backup plan. So, yun yung ginagawa mo. Parang tinatry mo i-collate lahat ng knowledge na possible matutunan habang meron pa tayong ganito siya, di ba? Parang pinagsasabay-sabay mo lahat. So, doon mo na-feel yung pressure na parang, ano bang mangyayari kapag natapos na nga to? Pero sa tingin mo, nagiging efficient ka ba doon sa ginagawa mo? Na parang, kasi pag sabay-sabay, parang, ayun nga may mga downside. Parang pag hook na ako sa isang ginagawa ko, natututo ako ganun. Napupuya talaga ako na ako. And I feel like, syempre, besides pa yung responsibility ko with my family and all, naiisip ko rin na inaagaw masyado ang focus ko at attention ko. So, tinatry kong i-manage lang siya na to the point na okay, nagagawa ko lahat. So, ngayon, dati kasi hindi ako organized na tao. Ngayon, mas tinatry ko nang ilista yung mga dapat kong gawin. Mas may sistema na. So, doon ko siya natutunan na, kaya naman pala. Kayang gawin lahat. Pero, yun nga, may mamimiss out at may miss out kapag sobrang kalat talaga yung focus mo. Yeah, Siguro totoo. yun yung downside ko. Kasi dahil mo And yun nga, trying to learn pa rin ginagawa. the hard way kung paano ko makukuha yung sweet spot for it. Kasi, ayun. Pero, it doesn't mean naman na pababayaan ko yung parang iba kong ginagawa. It just means na, yun nga, masyado ko nagmamadali. Gusto ko laging may bagong na-acquire na skill, either a skill or matutunan na knowledge from the people around me or yung may ma-experience na bago. Hindi ka naman yung parang you're too worried for the future na hindi mo na na-enjoy yung present. Parang ganun. Sa totoo lang, ganun din naman ako na too worried about the future na hindi ko na talaga. Actually, paano mas Kasi, parang trauma na siya eh. Kasi, naranasan ng na sobrang hirap, di ba? Halos walang matirahan, hindi nakapag-aral. Parang na-trauma na siya na ngayon nandito na siya, ngayong meron siya, di ba? Parang tuloy siya, masyado siyang nagwo-worry na, paano pag nawala to? Paano babalik ba sa ganun? Ayoko bumalik sa ganun. Ayoko na, nandito na eh, ganyan, ganito. So parang masyado siya for the future kasi naranasan na nga niya, ayaw na bumalik, di ba? Of course, kasi sino naman ba, di ba? In a way, same siya nung kay Pablo sa pag-overthink sa bagay na yun. I mean, kay Pablo kasi in a different way lang, no? Pero same din yun sa kay Josh. I mean, you can say. Parang recently. Oh, I mean, Justin is really going to work out, man. While they're working out, on this conversation, Justin is actually working out or work out. Siguro depressed or pero hindi lang halata. Tinatry kong mag-wear ng mask, ganon. Pero feeling ko ako, ubos na ubos. Ganon. Na lang kumbaga, commitment ko sa sarili ko yung nagpapagana sa akin, ganon. And sa mga tao na naniniwala sa akin sa paligid. Pero in reality, pagod ka na, ganon.
minsan pwede ka na mag may ganong mga mag-shutdown gano'n. Pero syempre parang naisip mo, hindi kasi pinili ko naman to, and lahat ng path naman is paghihirapan mo talaga, wala namang Pero may mentor ka ba? Like, ang hirap kasi nun eh. Kumbaga, sabi nga nila parang, paano mo siya mag-gauge kung tama ka ba yung ginagawa mo? Kasi, you've been doing a lot of things, and for you, parang feeling mo kailangan mo siya gawin. Pero, in reality, it might not be healthy for you, or you're not being efficient. Paano, may mentor ka ba? May kinakausap ka ba pagdating sa... Kasi ito and I guess ko yung point ni Pablo dito. I mean, Josh is trying to be efficient by, kasi dami nga niya hinahabol, is doing a lot of things, at the same time. Pero, hindi ibig sabihin na ginagawa niya yung lahat ng yun is makakahabol siya. Kasi, I mean, kung sobrang dami mong ginagawa, sobrang dami mong pinaprioritize, makapagod ka physically and mentally, pwedeng, maano yung katawan mo nun, di ba? So, pag nangyari yun, I mean, hindi ka rin makakahabol kasi pag, for example, nagkasakit, matitigil yung ginagawa mo, di ba? So, wala din. So, parang, nagigas ko siya sabi niya kung paano, kung meron ba siyang kinokonsulta na someone on how to manage yung ganito mga bagay kung marami siyang ginagawa, no? Kasi, again, totoo lang, kahit naghahabol ka, gusto mong humabol talaga sa dahil mong gustong gawin. I mean, kung magkakasakit ka rin naman sa dulo, sobrang dahil mong ginagawa, wala din, right? Wala din. So, ganda lang na focus ka sa iilan, at least natapos mo sila. I mean, for me, pero kung meron naman, I mean, I'm not a life coach or something. Pero, again, if maybe there's a way to do that, kailangan talaga niyang kumonsulta to someone na alam kung paano gawin yun. Kung paano mo tinitake lahat ng mga bagay-bagay. Kasi iba, yun yung advice sa akin. For me to be able to regulate all the things that I've been doing. Kasi minsan, pag you're too close, so parang eto na yung lens mo, hindi mo nakikita yung bigger picture. Hindi ka Good. Pablo. Kaya ang galing magsulat ni Pablo Ang ganda nung parang analogy niya, kung paano yung feeling, so pag you're too close, too focus, sa mga bagay, hindi mo na nakikita yung bigger picture na, man, parang di ba? Ganda nun. bagay. Kasi iba, yun yung advice sa akin. For me to be able to regulate all the things that I've been doing. Kasi minsan, pag you're too close, so parang eto na yung lens mo, hindi mo nakikita yung bigger picture. Hindi ka nakakalayo. Ang ganda So, sa tingin mo ba, or meron ka bang mentor na kumakausap siguro na about business, about life, about... Dati meron, ayan, yung mga naka-work din natin before, alam mo naman. sorry, itong dalawang to, si Stel tsaka si Justin. Nag-workout na talaga Alam mo naman ako sino. May mga, sa business, dati, siya talaga yung pinagtatanungan ko. And pero recently, parang, sa totoo lang kayo, sa paligid ko is somewhat, kung may sinasabi kayo magaganda, minsan loko-loko lang tayo and all. Pero pag tiniisip ko siya, as in overthink ko, si nga ganito si ganito nga ganito. Parang kinuha ko yung good things na galing din sa mga tao sa paligid ko para mas matuto. Kasi alam ko naman yun na hindi ko siya matututunan ng ako lang. So, ayun, mas ganun ako na rely and sa mga close ko na kaibigan, mga So, parang mas nakikinig. Actually, masasabi ko nga, parang before, iba talaga yung mindset ko. Siguro dahil family background ko, ano yung kinakayan ko. Pero nung napasama rin naman ako dito sa group natin, mas nakita ko yung importance na yung pag-a-adjust, yung dati kasi kating-kati ako lagi, gusto ko sabihin yung gusto ko sabihin, parang ganun eh. Ngayon natututunan ko talaga na, kung ganito yung paniniwala nila, dapat, paniwalaan ko rin. And basta may unanimous decision, or di ba yung parang sa atin democratic nga eh. Kung ano yung point nung isa, kung naniwala lahat doon, kailangan mag-all go tayo. Tinitreat ko siya sometimes as a video game na parang, yung isa pumasok ng walang pasabi, kailangan
ano na, mag-all in na rin kayo lahat. Parang gano'n. So, gano'n din ko, tinitik. He's referring to like, kung magsiset kayo, like for example, like, Dota, di ba? Mag-set kayo, or LOL, or maybe Mobile Legends, kung Mobile Legends ka, no? Yung gano'n, di ba? May set na mangyayari doon, di ba? Minsan, pag masyadong maaga yung pasok ng isa, I mean, wala tayong magagawa, di ba? It's a team fight, no? Kailangan nyo na pumasok, kahit na hindi naman talaga yun yung intended na ano, or ikaw mismo, personally, hindi yun yung tempo na gusto mong mangyari, but pumasok may isa eh. So, just do your part. Just do your role as a, for example, as support, as a tank, you know, something like that. Yung nasa paligid ko, in a way, pinaniniwala ako kung ano yung syempre yung mga magagandang sinasabi. Hirap na. Parang, iniisip ko kasi kung paano, yun eh, parang, hindi, yun yung pinakatanong ko, paano mo siya nag-engage? Kung nagiging tama pa ba yung nangyari sa'yo? Kasi hindi talaga healthy yun. It will take its toll on you, parang, I feel like, ang hirap nga, no? Pero, what I always do is, mas, siguro yun, ngayon nga nahihili ako magbasa ng libro, di ba? Or maging curious sa mga paano mag-isip yung mga successful na tao, diba? Ever since naman, obsession ko paano maging successful. Wala pa tayo lahat, wala pang ano. Kasi syempre, galing ako sa zero. Marami nag-try sa akin magturo, magano. Kaso kasi may downside din eh. Ang daming nag-try kumontrol sa akin, pero usually minamanipulate lang ako, parang gano'n. Parang hindi mo sure kung maganda ba yung intention? Maganda ba yung gusto nila for me, or may mga gusto lang silang gamitin na meron ako. Parang usually ganun. So, doon parang meron akong pangit na mga experiences sa mga tao talaga na kahit ako hanggang ngayon na parang hinokonta ko na ba't ko nga ba ginawa yun, ba't ko yun ano, and I was just being too open, ganun. Kaya nagkaroon ako ng boundaries. Parang nag-close ako recently, parang kino-close ko yung sarili ko na hindi na ako magiging open with a lot of people. Kasi nga, iba eh, hindi, mahirap basta mag-open, magtiwala kasi masyadong ano eh. lalo na pagpaulit yung mga nangyari. Magme-mentor ka. I mean, ngayon nga eh, no? I mean, katulad sa akin na lang eh. Dito, get tayo. Mga ano, no? Hindi tayo katulad ng SBT na sobrang yayaman na, no? Kasi sikat na, no? Pero nag-iingat pa rin tayo, di ba? Sa ano, lalo pa kaya sa kanila, diba? Mas maraming nakamata sa kanila, nakapaligid na, ano, gandang sumakmal agad pag may opportunity para take advantage sa kanila, no? Kasi nga, iba eh, hindi, mahirap basta Tiwala. trust. Kasi nga, masyadong ano eh. Lalo na pagpaulit yung mga nangyari. Magme-mentor ka. May mentor nga ako, pero anong hindi, wala eh. Instead of doing good, parang I feel like I'm turning into something that, alam mo yun, na hindi naman ako masama, pero Let's go, Justin. nakaka-affect. Let's go, Ganun, even sa akin. Usapang coach, may coach sa likod, oh. Si Coach Stel. Hindi rin ako napupunta doon sa gusto kong sino maging ako. So, ngayon, mas tinatrust ko yung, syempre, ako, may journal ako ng checkpoints ko in life. Ganun yung tracking ko kung paano ko siya nakikita na I'm doing good. So, what I did was, syempre, maglista. Meron akong mga listahan ng mga gusto kong ma-achieve, long term, short term. Pag may mga na-checkan ka, I mean, successful. Oo, yung parang gano'n. Hindi ako nag-realize lang siya. Bahala na. Parang hindi naman, meron naman. And that's good. Yung parang, kahit pa paano, na nakikita mo yung development, yung progress mo sa lahat ng ginagawa mo, kahit sabay-sabay pa siya. Pero, yun eh, parang, ang hirap kasi ng usapang successful. Kasi, di ba, even the richest people, even when They achieved nasa so much kanila na. na lahat, di mo masasabi na successful pa rin sila. Lalo, marami rin mga people na sobrang yayaman, tas hindi Magbubuhat ng isa? nagpapatiwakal. I mean, it's the sad Kasi reality. Pero
meron kasi mga ibang successful na financially, no? Pero hindi pa nila, I mean, hindi mo matuturing na successful yung buhay mo. Di ba? Yung mga ganun eh. Diba? Like, financially successful ka na, which is, parang angat ka na sa 70% ng mga Pilipino, kasi karamihan sa atin dito ang pinaka problema is pera eh. 'Di ba? Yun sa Pilipinas, 'di ba? Pag sa Pilipinas, pag financially stable ka na or mayaman ka na, successful ka na financially, I mean, angat ka na sa 70% ng mga tao, pero pag-usapang pera, 'di ba? Usapang pera. Pero pag kung successful ka in life talaga, like in life, yung panalo ka pati yung personal life mo, yung pagiging masaya mo, 'di ba? Kasi maraming mga Pilipino dito na hindi man tayo ganun ka-successful na sa pera, no? Pero feeling natin successful tayo sa buhay, like masaya tayo, you know what I'm trying to say, like masaya tayo sa buhay natin kasama tong mga natin, 'di ba? May iba kasi na mayaman nga, no, pero parang malungkot sila. Hindi na nga nila problema yung pera, pero yung problema naman nila is yung kadalasan nga hindi problema ng mga mahihirap eh, 'di ba? Kasi yung isa sa mga I feel like ng mga mahihirap is natututo silang makontento, 'di ba? Kaya mas na-appreciate nila yung mga small things. All the small things, sorry. Pero You achieved nasa so much kanila na. na lahat. Di mo masasabi na successful pa rin sila. Lalo, marami rin mga people na sobrang yayaman, tas in the end, nagpapatiwakal. I mean, it's the sad reality. Pero parang, ano ba yung sukatan ng pagiging successful ka? Satisfaction sa Oo. sarili. Kasi ang daming factors eh. Merong family matters, merong emotional stability, merong financial stability. Pero paano mo siya ma-achieve lahat at once? Kung sobrang dami mo siyang iniisip. Mhm. Yun din yung sa akin naging dilemma ko. Ano nga ba yung success? So ever since, lagi ako nagtatanong. Ako po siguro sa toilet. Success. Lagi ako nagtatanong sa mga tao sa paligid ko. Ano yung pangarap mo? Doon ako nag-base. Parang, kaya parang, ano sa akin yun. Kasi lagi akong curious. Ano ba yung pangarap ng mga tao? So parang doon ko nakikita na very subjective siya. Parang ang success for anyone or for, kumari, sa kanya or sa'yo, di ba? Hindi ibig sabihin yun yung success for me. Oo. So, yun, parang, kung ano yung, Ano ba yung success for you? sa akin kasi, ambitious ako eh. Syempre, una, si SB19, maput natin sa tama. Kumbaga, feeling ko, kulang pa yung nakukuha natin ngayon eh. Masaya naman ako. Pero feeling ko lang, kung mas naging smooth sailing lahat, mas naging maayos, nandun na tayo. Pero, ayun, bukod sa maging malaki, gusto ko talaga maging parang someone who really parang yung sinulat ko kasi na itong ginagawa or na envision ko rin, I mean, kahit dati pag gusto ko maging ecosystem lahat, na magkaroon ako ng sarili kong parang in a way, ano ba masasabi doon? Parang may building ka na structure mo na, ito ginawa ko to, and let's sabihin natin isin na batas or inanon, pero nakatulong ako sa industry. Ayun lang naman yung iniisip ko. Kasi pag Yun na yung success sa'yo. yun, siguro yun na yung long term ko for now, na pag nakita ko na nandyan na, and I think kasama naman doon yun sa ginagawa natin. Kasi nandun na rin syempre kasama nun yung kahit paano may financial freedom in a way. Nakakatulong ka, nakaka-inspire ka. So, medyo kabit-kabit na siya. And siguro yung pinaka, ko, for personal naman na side with, my family. Makitang kaya nila nang wala ako. Ayun kasi yung struggle ko. pinakasolid. Mhm. Yun yung pinakasolid. Yung parang tipo na, nasasabi mo nga, what if one day, What if? tayo maglao. Not just the career, but we ourselves parang
maglakaw tayo. Na mag-aasikaso. Naisip mo ba, kaya ba ng pamilya mo? Na siguro naisip niya, kaya na ba nila? Parang gano'n. So, nung sinabi mo na kaya na nila, pili ko yun yung pinaka-ultimate success for you. Parang hindi lang siya yung kaya na makasurvive, pero yung mamuhay ng maayos ba na hindi nagsastruggle Walang masyado worry, sa especially financially, no? Oo nga, no. I mean, knowing you, knowing kung ano yung background mo. Lagi ko nga iniisip kapag ano eh. hindi ba Parang ano, sorry. Parang pag lagi ko iniisip, what if kinabukasan ma-aksidente ako, di ba? Ganun. Enough ba yung na-save ko? No, man. You're crying, man. Mga ganun lang. Actually, parang hindi lang na-save mo eh. Parang dapat buo na, I mean, kasi, I don't know the term, hindi ko maisip ano yung right term. Buo na ba yung, pag sinabi mo kasing buo na yung pagkatao mo, ready ka na sa mundo, parang ganun. Parang, hindi mo na kakailanganin ng alalay ng ibang tao. Though, from time to time, siyempre, may mga friends naman tayo na tumutulong sa atin along the way. Pero yung parang handa ka na harapin, hindi ka superly nagde-depend sa ibang tao. Parang, Ayun talaga. Pero parang sa akin, hindi para sa akin. Para sa family. Kuwari, kasi hindi ko naman sinasabi sa kanila magkano lahat ng kinikita ko or savings ko. Pero pag may iniwan ako sa kanila, gano'n kaya sila tatagal? Parang gano'n. yun nga. So that alam na nila kung paano lahat bumalaw. i-handle yung iiwan? Kasi parang kaya mag-iwan ka ng 100 million sa isang tao na hindi marunong gumastos ng pera. I mean, come on, man. Ang dami natin kailang Hollywood artist or actor. Kahit sa Pilipinas na lang eh. Di ba? Yung mga sikat ng mga action star before. Like dito, no, naggabi, most probably billion na yung kita nila, di ba? Na sa mga katulad natin, no, alam natin na kaya nang bumago ng buhay natin forever. You know? Naghihirap pa rin. After like a decade, wala na. Nagiging na silang sobrang hirap. Di ba? Kaya yung, I mean, kung sa atin, isip natin yung like 100 million, napakalaking pera niyan. Pero kung sobrang maluho mo, magastos mo, man, mauubos mo yan. Pag hindi ka mahal sa pera, mauubos mo yan. Akala mo yung 100 million, pag wala kang ginawa, tapos ginastos mo lang, akala mo aabot ka hanggang pagtanda. Hindi ka pa matanda, naubos mo na yan. Maniwala ka sa akin. Pera, in a snap, para maubos agad yun eh. So dapat ready talaga. Yung parang pinaplano-plano ko pa yun. Pag ganito, hati-hatiin ko. Ito yung dapat gawin nila. Ito yung conditions para makuha nila. Alam mo yung mga ganun, ino-overthink ko lahat. Sige, ngayon nga di ba? Like, nung bata ako, like 50,000, 50,000. Like, let's say like I'm like first year, second year high school. Kung naisip ko yung pera, ang laki nun. Parang pwede na ataon sa isang taon, no? Walang ibang sa 50K. Pero ngayon, 50K, wala ka pag isang buwan. Lubos mo na yun eh. Baka kulang pa. Di ba? Baka nga pang lang yun yung necessity sa bahay, no? Wala pa din yung panluho mo para sa'yo eh. Yung 50K na yun, wala pa. Lalo kung may pamilya ka. I mean, kung single ka, I mean, maybe, no? Medyo malaki pa rin siya. Pero lalo kung pamilyado ang tao, ang liit nun. Naisip ko lang, meron na ba kayong will and last and testament? Meron ba kayong ganun? Kasi naisip ko rin, Will and last nakasakay tayo testament. sa airplane, na naginip ako na kung sa aking airplane. Tapos, ayoko tumayo dun sa airplane kasi nung nasa panaginip ko, nag-CR ako. Tapos ayoko na tumayo, pinigil ko talaga yung CR ko kasi baka feeling ko mangyayari, mamaya permanation. Kumuha ako St. Peter's bago umalis eh. May mga ganun kayo? May Yes, mga ba? ganun kayo? Talaga? Yun yung mga ganun. Dapat handa rin tayo sa ganun, di ba? sabagay. Oo, kasi Diba? gusto ko lang ako cremate lang ako eh. Hindi, pero yung, kuwari na deads ka, paano yaman mo? Kanino mo pupunta? Automatically, wait, to your... Automatic yun sa immediate family mo. Parents or Tapos, di ba, last will and testament. So, Pero wala pa akong ganun. yun, ako, bahala ko gumawa ng ganun. Kasi baka mamaya malaman nila. Usapang patayan na to. Ang kulit kaya nasa na tayo, no? Patay boy. Ako ready naman ako eh. Pero, parang, lang ako, parang,
worried lang ako lagi sa mga tao sa paligid ko. Ganun. May curious akong tanong na parang 'di ba ever since bata ka parang yung pinaka nangyayari sa'yo is to survive, to parang hindi mo talaga parang kasi up until now sabi mo you're trying to achieve, parang nape-pressure ka sa time kasi may hindi ka maabot na gusto mong abutin, pero hindi ba ever since nung bata ka pa parang because of yun nga yung past mo talagang hindi ko naman sabing walang childhood pero most of your childhood nakuha siya ng trying to survive sa life, yun nga makaipon ng pera, makakuha ng ginhawa. So hindi mo ba na feel na now na yung time mo to To somehow let go, relax, to let relax. go, parang ganun. Kasi parang- Since you achieved naman na so much. Hanggang ngayon, parang nasa treadmill ka pa rin. Oo, parang ganun. Parang takbo ka ng takbo, pero Nalimutan mo na spot abot ka mo na rin ngayon. naman pala yung Parang hindi eh. Ano siya eh. More on, feeling ko, naiiwan pa ako eh, kaysa sa ano. Siguro kasi ganun eh. Alam mo yung parang mga ants na pag nabuhay sila, yun na yung gagawin nila. Siguro, habang buhay, Kasi sinasabi ni Josh eh. Kasi may mga bagay din ako ng kabataan ko na hindi ko na I feel like gusto ko maranasan pero hindi ko naranasan. No? Kasi I mean, laking hirap din kasi ako. Nag-share ng laking hirap din kasi ako. No? Na lumaki ako na lahat ng mga napupunta sa akin is pinaglakihan ng mga pinsan, ganyan. Halos hindi ako nagkakaroon ng mga bagong bagay. Kaya nga ngayon sa anak ko, pinipigil ko na sa makakaya ko, is mabigay ko yung gusto nila, yung mga gusto nila laruan, di ba? Kasi dati sa akin, bigay ng pinsan, no? Ganyan, hindi ka pwedeng, wala kang karapatang mamili, kumbaga. Kung ano yung binigay sa'yo, yun na yun. Kailangan mong maging kontento. And maaga din ako nagtrabaho, no? So, naintindihan ko yung gusto yung mangyari na ngayon nga ngayon, na I know, mas binubuhos ko na lahat para sa anak ko, sa bilo. Pero, deep inside, may mga gusto ako sa sarili ko na parang gusto ko pa rin gawin, na gusto ko pa rin habulin. And again, feel like you're running out of time kasi tumatanda ka na. No? Term na sila para mag-serve sa queen. may ganun din ako sigurong trait na parang, well, may glitch naman ako. Parang sinasabi mo, di ba nag-uusap tayo. May glitch talaga ako na parang nagbabago yung gusto ko, Pero parang, ever since, na parang bata pa lang ako, lagi akong curious, ganun. Kahit nung mga 4 years old pa lang ako, 5 years old, bakit sila ganito? Bakit sila ganyan? Paano nila nakukuha yung gusto nila? Bakit ako hindi? Ano ba yung, alam mo yun, yung parang ganun. So parang, syempre makikinig ka sa mga tao na, kasi ganito yan. Parang lagi ko iniisip na, ang tao, hanggat di nila na-unlock ko, ano yung, na-unlock yung paano nag-work talaga, yung secrets in life, di ba? Hindi ka talaga makakapag-relax. Kahit yung, let's say, yung mga pinaka-successful people, di ba? Jeff Bezos, si Steve Jobs or whatever. Elon Musk. Tumitigil sila eh. Kasi, kung ano yung nakasanayan nila, yun na yung gagawin nila habang buhay. Iba-iba lang ng method. Minsan yung iba mas magagaling na kaya nilang mapagawain yung ibang tao rather than themselves. I feel like iba-iba lang kasi yun sa akin, feeling ko hindi ako titigil kahit tumanda ako basta-basta. Nahihirapan din ako. Kumari may bakasyon tayo. Sa totoo lang, hindi ako nakapag-bakasyon. Mas pinipili kong mag-work, mag-try, matuto ng bagong skill. Pero gusto ko rin, sa totoo lang, parang pag may sinasabi kayo, gusto ko gusto ko maganito. Nandun yung, dapat na sinubukan ko rin yun, ganun. Pero siguro may mga circumstances lang din sa akin na timing na hindi maganda eh. Hindi magmamatch and may mga responsibility ako na contradicting. Hindi ko talaga pwedeng gawin. Kasi bound to do those things din ako. Choices talaga siya. Ako, I feel like I'm not the best advisor. Pero, pag tinitingnan ko kasi kung based sa mga sinasabi mo, it's more of tingin palabas and reflect paloob. Why not tingin paloob and then actions palabas? Kasi parang sinasabi mo, nakikita ko sina Jeep Bezos successful eh. Gusto mo mag-ganon, gusto mo mag-ganon.
Pero yung one of my favorite songs na ginawa ni J. Cole, Love Yours, parang kahit may malaking Confirm J. Cole listener, man. Nice. magkaroon ka ng malaking bahay or kahit magkaroon ka ng makuha mo lahat, parang ultimately, it's within you na masasabi mo na okay na ako. Pero paano pag let's say may malaki ka ng bahay, may spaceship ka na, tapos makakita ko na, ay, ba't siya may bagong planeta? May bago siyang planeta. Masasatisfy ka pa rin. Ay, gusto ko rin na. Parang, ay, gusto ko rin na. Dapat within you, ma-feel mo na may gusto kong gawin in life, may pangarap ka, ito yung gusto mo gawin. At pag nagawa mo na siya, you can now rest. Parang gano'n. Kahit for 5 days. Ito yung problema sa akin. Hindi ko alam na Lang kung kung kailan sa ako paggusto. masasatisfy. Pero Hindi parang na mahirap nature nun. naman ng mga tao na, yun na parang Gumusto ng laging gumusto. gumusto ng Oo, gumusto. kasi kung saan ako galing, That's the core meaning of damn, man. kung makikita nyo naman ako talaga, kung Langang makita bay sa nyo ako paggusto. dati, as in, basura talaga ako, patapon talaga. Parang ganun yung naisip ko sa sarili ko. Pero na-realize ko na, posible pala. Hindi kaya siya deeply rooted, pre. Parang baka need siya na pa-therapy. Parang, Feeling ko nga, dala din siya ng trauma no? Ng pagkabata or past experience niya. Kaya siya nagiging ganito. Nagiging siyang sobrang, can we say paranoid? Na ayaw na niyang mapunta sa ganun ulit na sitwasyon. Or takot siyang mag-fail. Or gusto niya like always like ready for the future kasi ayaw na niyang maulit nga. Parang gano'n. Masyado siya natatakot. ganon. Pwede rin. Kasi never I mean, we've had consultation. Feeling ko naman hindi siya problema eh. It's about how you, kumbaga, use it in a good way. As long as parang hindi magbibigay ng problema para sa sarili mo. But it's giving like, yung nakaka-apekto sa mental health mo. Hindi na siya maganda. Napupush mo na yung kasarili mo to the limit na parang hindi na pala kinakaya ng katawan mo, hindi na kinakaya ng Or hindi mo na-enjoy yung process. na-enjoy yung process, ganun. Dapat Parang pinipilit mo na, which is again magiging siyang problema physically and of course sa mentally, sa mental health mo. Kasi parang ka na lang gumagalaw pa doon kasi hindi mo na na-enjoy yung proseso, no? enjoy mo pa rin yung process, kumbaga. Tapos yung Tama. satisfaction na nakuha mo as a result no. Oh boy, man. Minsan lang magsalita pero on point. Pero pag hindi na siya maganda, you need to look back. And Yeah, tingnan mo yung loob mo kung okay pa ba ako sa ginagawa ko. Yung Yun, ganun din. ikaw ang makakasagot niya sa sarili Oo, mo. nasa sarili Kasi mo lang if talaga you yan. feel depressed, sabi mo nga kanina, Napapagod tama pa ba yung, hindi mo ba natanong, if you feel depressed, tama pa ba yung ginagawa mo? Wait, baka dapat, mag-stop ka, o pahinga ka Baguhin mo muna, konti, isipin mo diba? kung ano nangyayari sa buhay mo. Nanood nga ako ng Superman eh. Yung Superman, recently, kasama ko si Mama Mac. Tapos, Oh, shit. Diba si- So, bago lang to, no? Itong episode na to, bago lang to. Kasi bago lang yung Superman eh. Like, a month na ba? Wala pang month, diba? Few weeks. So, bago lang to, no? Lex Luthor, he has everything. Kaya niya mag-build ng pocket planet. Kaya niya, nasa kanya na, sobrang yaman niya. Pero, sobrang gusto niya, sobrang naiinggit siya kay Superman, no? naging villain siya kasi naiinggit lang siya kay Superman. Na parang nasa kanya lahat ng atensyon. Na parang wala naman siyang ginagawa. Parang, alien naman siya. Kumbaga, hindi niya pinaghirapan lahat ng meron siya. Pero, nakikita niya na ganun yung attention ng mga tao sa kanya. Tapos, ang reason niya lang kung bakit niya ginagawa yung mga villainous acts niya is because ayaw niya kay Superman or kumbaga... By the way, napanood ko na rin yung bagong Superman ngayon. Maganda siya, no? I don't know, I don't get the hate. I mean, siguro, nagigets ko yung parang, ba't ganun parang laging nabubugbog, parang nabubugbog lagi si Superman dito. Pero, aside from that, no? I mean, the movie is great, man. The movie is great. Gusto ko yung ginagawa ng, ng DC sa binubuo nilang universe. I don't know, but ang dami nag-hate sa mas gusto nila yung Superman ni sino ba to? Yung gumanap na The Witcher, si Henry Cavill. Mas gusto nila, I mean, gusto ko rin naman yung Superman na yun, pero yun yung Superman na parang talagang aura, super talaga no? Dito naman kasi, ang ayoko lang sa bagong Superman is parang lagi siya nabubugbog, no? Parang, I don't know, I mean, maybe hindi pa siya ganun kalakas dito, pero
all in all, the story, gusto ko yung story ng bagong Superman ngayon. Fight me. Sobrang ni-envy niya si Superman. Parang, mapaisip ko nga sabi ni Ken, if you're doing, dalawa lang, if you're inspired, sobrang ganda yun. Kasi sabi mo nga, ripple effect yung mga bagay. Kapag you feel inspired to do things, parang you feel good in a way, pag gumagawa ka, in the process, natutuwa ka. Pero pag envious yung feeling na na-feel mo, parang gusto mo lang magkaroon kasi meron yung iba. Dun magkakaroon ng turmoil. Siguro yun yung best meter to gauge if you're doing good, you're doing enough para sa sarili mo. And pili ko nga maganda talaga na magkaroon ng therapy session. As in tayo lahat kasi iba like, yung I mean, yeah, maganda magkaroon ng therapy si Josh. Kasi I feel like meron siyang, malalim na pinaghuhugutan. Amen. nagdaanan natin, kumbaga wala dire-diretso eh. Sabi mo nga, yung aunt nagsiserve lang sa queen. Hindi na nila iniisip kung ano yung nangyari sa paligid nila. Parang ganun din tayo technically. We're working towards our dreams without really having the time to reflect on what's happening in our lives. Na wala tayong nakakausap. Hindi pa tayo nag-uusap na 5. Tuwing time first lang tayo nag-uusap. So, ako, after all this, siguro, kapag nagkaroon tayo ng pahinga, dun I plan to go on a therapy session, talaga explore myself. Kasi up until now, I still experience bad emotions toward people na dapat hindi naman dapat, but I should be able to regulate all these emotions to be able to function sa isang group. Kasi pag puro bigay or puro, sabi mo, in a democratic way na kung ano lang yung gusto nila, ano yung gusto mo? Paano yung gusto mo? Kapag yung gusto mo naman lagi natatapakan, hindi rin siya, hindi na masaya. Hindi rin siya okay. So, dapat magkaroon ng parang balance in between or within you na kahit na ito yung ginawa ng grupo, matatanggap mo siya wholeheartedly kasi alam mo na you're working in a group setting. So, yung isasuggest ko na baka makahelp talaga magkaroon ng therapy session. Therapeutic. Gusto ko rin naman, kino-consider ko rin kasi marami rin akong Pero wala tayong time. struggle. So, Parang parang ganun wala eh. kang time. You have to give Lalo time. na ngayon, no? Wala na ngayon sila type kasi nag-ano sila, nag-world tour sila. Yun nga lang mahirap sa kanila, no? Of course, every time na they have like a project like this, simula at wakas, ang hirap na ipasok sa oras. And again, they're on the grind, no? For the past, 7 years? Or a decade, di ba? So parang, maintindihan mo rin kung bakit hindi active sa Josh na pumunta ng o na naisip na pumunta ng therapy or magpa-therapy sa mga bagay na to kasi they're actively grinding, no, para sa pangarap nila, sa passion like we all see the creation or the finished product, pero ang daming trabaho niyan sa likod. Ang tagal, ilang buwan nilang tinatrabaho yan bago natin enjoyin, di ba? Tapos after natin hindi enjoy yung music nila, sabi nila labas yung simula at wakas EP, di ba? Ini-enjoy yan, saya tayo sa music, di ba? Di natin alam sila, pinaplano nila yung world tour, yung concert, di ba? Inaano na nila, tinatrabaho na nila. Tayo, nag-enjoy tayo, all, pero sila nagtatrabaho tuloy-tuloy, di ba? Kailan yon? Like, April nilabas yung simula at wakas, of course, mas nauna pa, like, before pa nila sinulat or ginawa yung kanta before pa ng April. So, but di natin di natin isasama yung mga kung paano nila kinrate yung simula at wakas, yung kantang yon. Doon na lang natin ikumpara sa simula ng paglabas ng EP. Simula ng paglabas ng EP, hanggang ngayon, di pa sila tumitigil. Di ba? Nasa world tour sila ngayon. Sisipin mo, di pa sila nagpapahinga. Simula at paglabas ng EP ng April 25, di ba? Ano na ngayon? August na. August na di pa na sila tumitigil, man. Di ba? Parang, yun nga, sa dami ng kailangan gawin, may time ko pa ba para sa drama? Wala na nga di ba? Yeah, Parang sabi ganun ko sa'yo, di ba? Para, Like ko sa drama, most probably, wala na silang time para magpa-therapy, ganyan. Sobrang busy nila Ang init. pag sinasabi niya naman kung masaya ba ako, so totoo lang, masaya naman ako. Pero may mga, syempre, pag ikaw na lang, ano ka na lang, di ba? Parang,
tatamaan Pag ka. wala na yung mga, wala na yung ingay sa physical na, na mundo, doon na mas maingay yung mga, yung mga demons mo sa utak mo. Di ba? Kaya maraming tao na mas prefer nila na nakapaligid yung mga, maraming nakapaligid sa kanila. Di ba? Kasi parang nade-deafen yung mga may ingay sa ulo mo. Iiyak mo na lang, ganun. And afterwards, that's life. Parang sa akin, ganun naman eh. For sure, hindi lang naman. Tell you honestly, guys, syempre lahat naman siguro tayo may ganun, no? So I'm sorry sa posting, no? I mean, I'm also just sharing because we have Josh in here, nag-share siya ng mga ganyan, and again, nakaka-relate tayo na bahagya. What I'm doing right now, like this, kasi kung tutuusin kayo nanonood kayo sa computer or cellphone or sa TV nyo, pinapanood nyo ako, nagkasalita ako dito, di ba? Parang kinakausap ko kayo. Pero here, I'm alone in this room. I'm looking at the camera. I'm talking to myself. Diba? Pero in a way, nararamdaman ko na kinakausap ko kayo. No? And it's like a therapy for me as well. Because right now, I don't know. Di na kasi ako lumalabas eh. Di ko na rin sabi mga kaibigan ko, I mean, few years na ganito. Work from home yung trabaho ko. And I'm doing this, no? Yung hobby ko and yung kina-enjoy ko is kumuha ng reaction video, which is sa bahay lang din. Diba? Naka-interact ko lagi yung asawa ko, anak ko, diba? So like minsan kasi kailangan ng outlet eh, diba? Let's be honest, kahit gaano mo kamahal yung pamilya mo, sometimes you have to have an outlet, no? Na pag sa kaibigan, pero for this past years, sa bahay lang talaga ako, no? And ito yung naging outlet ko, no? And I feel like nakakatulong siya sa akin kasi I feel like dito ako sa bahay, like lahat ng problema is andito rin eh. Diba? Guys, yung sabi ko. Nagdrama ko puta. Kung ako nakaka-experience nito, ganun ko siya titignan na hindi naman ako yung pinaka-importanteng tao sa mundo. Parang gano'n. May mga gano'n. Yung parang, Hindi ikaw yung main character. Oo, kumaga parang, Kasi pag main character ka, no? Hindi naman pala. pag panigurado, marami rin namang nagdadaan sa ganito. So, why bother stopping everything for my, diba? Parang ganun lang. Lahat naman main character sa kanya-kanyang buhay. Pero I feel like nakukuha ko naman din yung mga gusto ko, yung mga ko, in a way na hindi ko napapansin kasi innate na siya, gano'n. Yung parang napipilit ko naman yung gusto ko, pag gusto ko. Siguro ngayon mas naging ako gusto kong yung sa daan na tumapunta, kailangan meron akong knowledge. Lagi ko iniisip na baka hindi pa ako prepared. Hindi ko pa siya na-explain ng maayos, kulang pa sa substats, kulang pa sa stats, kulang pa sa ganun. I feel like over time, sabi nga, since di ko na-experience yung academics, yung liberty niyan, ngayon, wala akong ginawa kundi mag-aral. So, doon ko siya nakikita na okay, oo nga, yung mga tao nag-aaral for 20 years or 25 years or more minsan. Ako siguro hindi pa naman huli para mag-aral na lang araw-araw. So pag nakita mo yung algorithm din ng YouTube ko, puro yung mga self-help lang. Tama yung ginagawa. Parang for me, it's not always words that keep people going. Parang maraming ways para mapunta ka dun sa goal na ginagawa mo. And kailangan kasi lahat kayo all together papunta dun sa goal mo. Through actions or through things that you do na talaga nakaka-inspire sa ibang tao. Kasi pag puro words, di ba? Parang minsan hindi gumagana eh. Ito gawin mo to, ito gawin mo to, ito gawin mo to. You need to be present and active dun sa lahat ng bagay-bagay. Pero kung lahat, parang more on impression mo, puro work puro Hindi kasi hindi ba? I feel like everything has been 10 times harder for me. Siguro kasi nga, ewan ko, lahat ng mamatter. Marami rin akong maling nagawa, marami rin akong regrets, marami rin akong kailangan bawiin, kumbaga. So, pag iniisip ko siya, naturally, na mapupunta sa akin talaga lahat. Kumbaga, even huminga nga Di ba? Huminga nga, hirap na hirap ako Parang, legit. Literal. Diba? As in, tutulog ako ngayon lagi, hinga. Laging, ito, dilema ko. Parang, araw-araw ko problema. Parang, ano ba naman yan? Sabi ko, hinga na nga lang. Parang sabi ko, bakit? May ba may asthma ba siya? Si Josh? Legit. Literal. Diba? As in, tutulog ako ngayon lagi, hinga.
laging ito dilemma ko sa parang araw-araw ko problema. Parang ano ba naman 'yan? Sabi ko, hinga na nga lang. Oo. Parang sabi ko, gusto ko lang na parang lagi ko iniisip na mas tumataas yung parang gumagaling ako sa pag-handle ng mga bagay-bagay. Siguro in the future, mag-reverse din siya na parang mapupunta rin. Kung 10 times harder ngayon, baka 10 times easier na in the future. Yan, totoo yan. Mapapalitan niya ng 10 times joy. Kaya Or madadagdagan pa. So, ayun yan. Wala akong sa totoo lang, di mo masasabi. Pero tsaga-tsaga, kaysa wala. Kasi, naranasan ko na naman yung talaga eh. Zero talaga. Na hindi ko nga alam kung Pero I feel like, eto to. Zero. Gusto kong baliin yung, I mean, I'm not in the position, pero sabihin ko pa rin siya, gusto kong baliin, mag-relax ka. Mag-relax ka. I feel like kailangan talaga ni Josh yun, no? You know, kasi kailangan din ng day off sa pag-iisip, turn off lahat and just relax and enjoy, you know? Pili ko kailangan niya ng gano'n, men. Kailangan yun. Kasi parang malulunod siya sa sobrang bilis ng lahat ng hinahabol niya. Parang, hindi iniisip ko di ba, nasa airplane ako. Ano tayo, naglaho tayo doon. Di mo nagamit Hindi ka yung pera mo. nakapag-relax. Oo nga, di ba? I mean, hindi ka Oo nga, diba? Knock on wood, no? Pero, paano pag nangyari ngayon, again, hypothetical, no? Paano pag nangyari ngayon? Right? Di mo lang naranasan mag-relax. Puro ka na lang trabaho. Ganon. Last time, nag-uusap kayo, parang ayaw mo gumastos kasi feeling mo hindi worth it or ano. Pero it brings you joy. Then, go for it. Kasi yung pera naman, mapapalitan mo yan as you are working right now. ayun nga yun eh. Nakakakuha ko sa inyo ng mga ganun in a way. Parang dun din Slowly. parang dun ako minsan umaano na parang, uy, oo nga, sinasabi mo, bakit titigil ka ba? Okay lang yan, hindi ka naman titigil. So parang inisip ko, oo nga, no? Tapos magko-compute pa ako sa utak ko noon. Kaya ano ko ito, mababawi ko ba agad to? So, gano'n. Yan parang lahat ng work sa Talaga ni Josh, ang kapit niya sa pera. future, ginagawa mo lang in the present. Kaya medyo ang hirap mo eh. Tinatry ko naman, nag-let go naman na rin ako. Pero hindi, yung sinasabi mag-relax, I feel like hindi pa siya sa akin normal. Kasi marami naka-angkla sa akin eh. Umaga pag ako yung nag-relax, mukha lang ako ganito sa dami ng sa akin actually, nakahawak, parang nakakapit. Hindi nyo lang nakikita kung ano yung mga yun. Pero, ano yun eh, domino effect talaga. Hindi, mas talala lang yung mga problema ko. Mahirap yun kasi nakakapit na. Hindi, pero iniisip ko lang eh. I mean, lahat naman tayo may burdens. Pero, paano nga ba natin, in a way, mapapagaan yun? Parang, ang hirap na isipin. Ang hirap i-rewire ng utak. Maniniwala talaga ako na iba-iba talaga ang mga tao nung pinanak sila. Iba-iba agad yung... Kaya yung kami, problematic talaga yung background namin. Hindi mo basta-basta... Hindi siya yung parang isang explainan maayos. Hindi kaya nakulam si Tita Aldrin nung pinagbubuntis ka? Nakulam. Well, speaking of your family na tayo, napunta na tayo sa family. Hindi na lang mo kanina. Hindi na tayo papunta. Yun ay papasok ko rin. Sige, tanong mo na. Hindi, yun nga. Parang gusto ko rin malaman. Kasi for sure, malaking effect yung growing up without like yung father mo. Na siguro kasi, syempre, gusto ko malaman kung ever since babata ka, hinahanap mo siya, tas bakit ngayon mo lang siya hinahanap ba? Or parang ngayon mo na siya na-meet di ba? Pero Ay, talaga kung ba? tutusin, pwede mo na siya hinahanap. Oo nga pala, no? Before, Sorry. I never actually thought about that. Diba, sa casual chalk talkies na pinapanood natin, tatlo lang sila, diba? Mama niya, yung kapatid niya, and siya. So, okay. Let's listen or first. talagang because of SB19 mo lang siya Nakilala. na-connect, parang ganun. Or naman, di mo siya hinanap talaga, tol. Hindi sa akin, pinakamasakit nga yun, tatay ko yung wala. Kasi lalaki ako eh. Parang, kung kayo, lumaki kayo na may mga
papa, ako sa akin feeling Gusto mo ko. rin ba ng papa? Ayun, Papa. naisip ko pala parang yung sa mga palabas, hindi ba? Ang tazo si Papa. Parang ganun, yung may kita mo yung, kuwari, punta ka sa park, tapos may kita mo yung iba na, Yung nasa park, tapos lahat kompleto tapos sila. lahat, parang feeling ko totoo na, parang it will affect your character as a person na yung nakaka-frustrate siya na makita mo yung iba, tapos ikaw, wala kang choice kasi wala talaga siya. Parang kahit anong gawin mo, parang mahirap siya makuha now. Saka sabi mo nga, di ba, parang, bakit di mo siya hinanap before? I feel like, yun nga, based on sa story na sinasabi niya, busy ka surviving eh. Parang wala ka ng time to maghanap ng, Missing puzzle. parang, Ganyan din, pero sa totoo lang, hinahanap ko siya. Matagal ko na siyang hinahanap. Ano talaga, nagtatry ako. Pero paano ko makakahanap ng someone na, Ay, magpahanap. lalo na dati, hindi naman uso yung mga Facebook. Wala rin naman siya nun eh. Sabagay. Yung alam mo yun, walang social media. Ilang beses ko tinry hanapin sa social hindi rin media. alam ni tita, Ayaw niya. Ayaw Yun niya. yung Ayaw ayaw pag-usapan. niya makita, Gets, ayaw eh. niya maano. Yun lang. Sa akin kasi, sa lahat ng struggles namin, syempre mapapaisip ka. Kung buo ba yung family, iba ba? Nangyayari. Parang kasalanan ba namin talaga lahat? Kasi sa amin sinisisi natin lahat eh. Parang, ayun, for someone too young na sisihin sa mga bagay-bagay, medyo Parang nanabuhay ka naman sa hindi siya nagmamatch sa akin. So, gusto ko mahanap ng answers. Actually, nakausap yung tatay ko, ano yun eh. Galit na galit ako sa kanya. Kahit medyo wala na siya sa, ulirat. Pero hindi ko sinasabing galit talaga ako sa kanya in a way na ayoko na siya makita. Gusto ko lang actually, ako yung tipo ng tao, kahit ano yung ginawa, napapatawad ko pa rin as long as Nice. nakakausap ko. Naniniwala. I'm sorry. Ang ganda ng tempo ni Justin dun. Ito si Justin, nag-ano tayo dito eh. Nag-drama tayo eh. Yung masabi yung mga patawa daw agad. Yan. Supakin ko kaya ito. Patawarin kaya ako. Naman ako na iba-iba din yung mga negatives ng tao eh. Iba-iba rin. Especially father ko yun. So, gusto ko lang naman makausap siya pero yung sagot niya sa akin natawa ako eh. Sabi niya, parang mahal naman niya kasi nanay ko. kung sabi ko kung wala si mama, paano kung wala si mama? Hanapin mo pa rin ba kami? Ang sagot mo naman sa akin, hindi, dapat kasama si Aldrin. Sabi ko, Ay, ganun? alam ko klaseng ano yan, sabi ko sagot yan. Pero syempre, wala na din siguro siya sa sa niya, di ba? Parang hindi na siya yung katulad before mag-isip. Pero minsan ganun talaga eh, may mga blinded na mga tao or at ako yung napunta rito sa sitwasyon na to. So, wala na akong magagawa. Pero sobrang hinahanap ko Wala ka siya nang magagawa. Lahat, lalo na pag may, ba't adan? alam mo yun, yung pag napapalayas kayo, mga ganun, parang napapaisip ka, asan yung tatay ko? Asan yung namin? Supposedly nagliligtas sa'yo. Kaya ako, maaga ako naging tatay. well, ganun nga eh. Parang, na ako Baka sa amin. tatay, no? Naging, Man of the ngayon, house. ako na talaga yung, parang, naging tatay talaga. So, wala. Kailangan ako mag-stand up. Hindi naman sa, parang, syempre, I respect my mom. Alam ko ginawa niya yung best niya. Pero, minsan talaga, hindi nag-work as how she would imagine it or intended. Minsan yung mga discarded ng ibang tao or sa kanya, hindi talaga effective. Yung mga ganun lang. So, nag-take over na ako. Matagal na. And, nakikita ko naman yung progress namin. We're getting better. So, ganun na lang. Parang, inayos ko na lang in a way na eto, kahit mabigat, kahit ang dami-dami mong iintindihin, ultimum, ngayon yan, minsan grocery, kailangan mo pang i-check, isa-isa, yung mga ganon. Parang, ko na yun eh. Sabi ko, sige, ganito na lang. Kaysa walang ibang kumuha. Grocery mo. Totoo naman yun. Meron bang time na parang inisip mo na kaya pa somehow pagsamahin, buuhin ulit? Di na. Kahit katiting na chance, never mo naisip? Wala. Or hindi mo siya hinahanap na
Parang ano kayang feeling kung complete kami together? Wala na. As in, kahit nanay ko ngayon ayaw niya makita yung tatay ko, ayaw niya maano. Yung tatay ko naman Kasi gusto, naiintindihan ko naman yung sa side ng nanay niya, no? And also, of course, nararamdaman ni Josh dito. Kasi grabe paghihirap nila eh, no? Tapos sila lang. Di ba? I mean, I feel like medyo magbabago yun kung isang buong pamilya sila at nagtutulungan, right? Ano kayang feeling kung complete kami together? wala na. As in, kahit nanay ko ngayon ayaw niya makita yung tatay ko, ayaw niya maano. Yung tatay ko naman gusto niya makita yung nanay ko. Pero wala eh, parang iniisip ko, alam mo yung mga aso? Ganun yung, Pero alam mo yung dahilan kung bakit ayaw at gusto mo. Or hindi niya rin alam ko yung dahilan na ayoko lang na maging, alam mo yun, actually, parang pinag-iisipan ko, kahit nung binlog ko nga yung ano ko, sabi ko, lalabas ko ba yung ganitong ano ko? Kasi minsan instead of intindihin ka ng mga tao outside, parang gagamitin lang sa'yo. So parang nagiging careful na din ako sa family matters ko eh. Parang gano'n. Pero, ayun eh, siguro yung, I feel like hindi na, bukod sa paano mag-isip yung tatay ko ngayon, and even before, tsaka too late na, may mga times na naisip ko, lumipas na yung responsibility mo sa akin. Oo, Parang tapos ganun. na, yun nga eh. Malaki na ako eh. Yung Sa paghihirap totoo nila lang, tapos na. hindi ko naman siya kailangan as for me to, baka mas kailangan niya pa nga ng help ko eh, parang ganon. Pero do I give it? So, ako, nagbigay nga ako recently sa kanya ng mga parang appliances, yung mga ganon. Pero, I think, may boundaries din. Pero, hindi ibig sabihin nun, alam mo yun, Okay na, no? hindi ko siya gustong makasama. Gusto ko siya nakakasama. Actually, malalabas kami. kasi nga yun. This Bob Kaya nga, di ba? Pero, parang hindi lang siya yung ina-expect ko nung bata ako. Kasi na-miss niya na yung chance niya. Yun lang yun sa akin. And kahit sabihin natin marami din kaming pangit na pinagdaraanan ni Mama, at least si Mama, nandyan. Kumbaga, hindi man tama lahat, nandyan pa rin siya. Kasi yun naman yung importante, nag-show up siya eh. Parang ganun. Kahit hindi mo na-imagine na kahit isang dinner, magkakasama kayo lahat. Family photo. Na. Oo, family po. Ang hirap kasi, ang hirap. Hirap, Ang hirap. Based sa ano? Based sa react. Gusto ko siyang isipin na pwede. Pero wala eh. I-edit na lang family photo. Ang hirap. Edit na lang. I-photoshop na na lang. Pero napatawad mo na tatay mo? Oo naman. Sinabi ko naman sa kanya na yun. Na hindi naman ako Wait, yung... ni Josh, no? Kasi ako rin yung mahihirapan. I mean, let's be honest, kung ako yun, sabihin. Yun yung na-realize ko sa sarili ko. Totoo yan. Dati hindi ako mahilig magpatawad. Lalo na nung bata ako. Pero ako lang yung hinuhunt ng mga ganun kong traits dati. So after noon, siguro bago pa dati, parang bago pa lang ako mag-say yun. Natuto na ako lagi, magpapatawad ako, it's hindi, but I will never forget. Yun yung lagi kong sinasabi nga. I will always forgive, but I will never forget. Para at least, lesson siya for me na nagiging cautious na ako. Anong room mo sa last hotel? Nalimutan mo Never na. forget. 607. Never forget. 607. Nakakalimutin ako, pero hindi yung mga, pero makakalimutin ako. Aminado ako. Ako tete. Pero totoo, di ba? Pag may sama ka ng loob, nasa iyo naman yun eh. Daladyan mo lang Ayun siya nga palagi. Hindi kagagaan. Parang siya, kumbaga, they're living rent-free in your mind, pero sila okay lang. Hayaan. Kahit nga Kapag yung di ka mga, nagpatawad, kahit nga yung mga, kuwari nambaba sa akin na, kaya ko patawarin lahat yan eh. Parang gano'n. Kuwari yung mga, si Ato, may ano yun na nakaraan. Pero, yung nag-mock nung Wish Music Artist. Basta ganun. Sabi ko, talagang napatawad ko na yung ganun. Parang ako pa. Kasi naawa na rin talaga ako. Parang, I don't think they need your forgiveness kasi
pinagkakapirahan naman nila yun. Oo nga, Like, totoo lang. Ay, pero kasi at least ako Ito nagpatawad. nga si Ato, ginagamit lang niya yung issue no? Para tumunog yung pangalan niya. Magagawa ng issue. Ay, you know what? Sa totoo lang, I feel like si Ato, let's be honest, hindi naman yan hater ng SB19 Feeling ko. Kasi bakit ka magiging hater ng SB19? Ano ba ginawa nila? Diba? Kasi ako, magiging hater ako ng isang bagay pag meron silang nagawang or naka-influence yung pangit para sa akin na tingin ko pangit. Diba? Or may nakita akong pangit na ginagawa. Wala naman ako nakikita ang pangit na ginawa ng SB19. So, most probably, di naman yan siya galit kay Josh, sa SB19. Hindi yan siya galit, men. Ginagamit lang niya talaga for content, men. Yun yung gusto niyang yun. And nagigas kasi siya sabi ni Ken, na hindi naman niya, sa totoo lang, I feel like hindi naman need ni Ato ng forgiveness kasi pinagkapirahan niya yung issue. Di ba? I feel like he has no ill intention towards you. Ayun Well, I lang. told you. yan? Ayun din sa tingin ko Ayun din sa tingin ko. And din ang tingin ko sa karamihan ng mga basher ng SB19. Kasi, I mean, I cannot see any reason para maging parang solid na basher ka. I mean, again, ilang beses ko ito sabi dito sa channel natin, pwedeng hindi mo sila gusto, di ba? Pero iba kasi yung hindi mo sila gusto, tapos basher ka. Like, pag di mo sila gusto, di mo sila trip, hindi mo sila mapakinggan, di mo trip yung music nila, okay? Ayokong pakinggan to. Ito lang gusto ko pakinggan, sila lang. Okay lang yun. Di ba? Again, may kanyang tayong preference Kaya okay lang yun. Kung ayaw mo sa kanila, okay lang yun. Di ba? Mali mo hindi mo trip yung music nila. Di ba? Mali mo hindi mo trip yung dance move nila. Mas gusto mo yung ganitong klase ng sayaw. Di ba? Ayos lang yun. Men. Pero yung maging basher ka, without any like valid reason, diba? Parang maging galit na galit ka sa social media. Parang hindi ko makita. Kasi, again, sabi ko na nga, ganoon ako dati. Like, kasi before, I see, like, groups or P-pop groups sa Pilipinas as cringy, no? Kaya, kahit hindi ko pa sila napapakinggan, ayoko na silang hindi ko nang sinusubukan silang pakinggan agad kasi feeling ko, magiging cringy to. Pero never ako naging hater nila. Hindi ko lang sila pinipiling pakinggan. Diba? Ganyan yung paramdam ko dati. Pero never ako naging hater kasi parang I don't see a reason to be a hater. Parang anong ginawa nila sa akin? Wala naman, di ba? So, ganoon. Talaga is like, pagkakitaan niya yung Naiintindihan ko rin naman yun. Pero yun. Pero ikaw nainis ka Parang, syempre, tumira siya sa utak mo. Oo, parang gano'n. Siyempre, yun yung masama doon. Parang, at least sa akin, napatawad ko siya. It doesn't matter kung makita ko siya, okay na kami, gano'n. Pero, yun lang. Yun yung consequences ng mga ginawa niya siguro. Sa kanya na yun. Hindi ko na hawak din. Ganun lang sa akin. Parang ayoko na rin ng laging masamang tinapay sa mga tao. Masamang tinapay? Kasi kung Di ba? inanaing. Oo. Ngayon mo na ba narinig yun? Hindi ako na narinig sa tinapay. Talaga ba? Alam ko lang, masamang beef. Masamang beef? Masamang beef. Siyempre, dahil sa natin, di ba? Dahil sa kanta natin, paano mo marirelate yung sarili mo or yung journey mo, yung mga pinagdadaanan mo? Oh, wait. This is the first time, no? Nang narinig ko si Ken na nagtanong mismo. Yung siya yung nag-initiate ng topic, no? Usually, nag-a-add siya sa no? Pero, wow, man. Alam ko lang, masamang beef. Masamang beef. Siyempre, dahil sa natin, Masamang beef. dahil sa kanta natin, paano mo marirelate yung sarili mo or yung journey mo, yung mga pinagdadaanan mo sa kanta natin na Time? Yun. Pakabigat dun ah. Hirap niyan sagutin pa. Ayun, I feel like lahat naman tayo siguro ang pinaka ko lang ultimate goal ko kahit hindi ko pa maalam kung ano yung talagang gusto kong ma-achieve in the long run. Kulit na trabaho. Lahat siya nakatayo. Ay, hindi. Si Pablo pala nakaluhod. Nakaan sa paligid ni Diyos. Si Diyos na nakupo. Magawa ko lahat ng pwede kong gawin. Not just for me. Mm-hmm. Kasi yung sa akin, yung drive ko talaga is bigger than myself, is bigger than anything else. Parang, kaya nga minsan parang, Ay, tumingin agad ako kay Justin kasi I'm sorry they missed a joke there, no? sinasabi nyo relax. Pero pag iniisip ko yung goal ko nga, imposible pa pero yung ginagawa ko,
ganito. Kaya sa totoo lang, may mga, aminado ako, may mga times na napapabayaan ko yung ibang bagay, especially rest, yung mga, kasi try ko pagsabayin. Pero, it's always bigger than myself. Kaya, ganun yung pagmamadali ko. So, siguro, gusto ko lang na, pag dumating yung araw na, let's say, matapos lahat, or tumanda ako, with my family, ganun. Yung parang, masasabi ko na, uy, ginawa ko lahat. Wala akong pagsisisihan, hindi ako nagkaroon ng what ifs, nagkamali man ako, pero I had to experience it. Kasi, yun yung buhay eh. Ganun talaga. Parang gusto ko ma-experience umiyak, gusto ko ma-experience magkamali, gusto ko ma-experience mapahiya. Sa ganun, parang in the future, parang mababalikan ko siya, maituturo ko na ito yung buhay ko, ito yung journey ko. Kung hindi man ako yung parang mag-succeed, maipasa ko pa siya. So parang ganun ko siya nakikita as life. May tanong ako last sa'yo. So, at our age, Last? kasi ganito Bakit? tayo, Anong oras na ba? medyo career Ilang minuto na ba? pain natin. Oh, last na nga. What the hell? Ang bilis ah. Pero, siguro in the future, let's say mga 40 o 30, I don't know, at magpapamilya ka. Pero, sa tingin mo, let's say, sa lahat ng ginagawa mo ngayon, sa mindset mo na everything, pag nagkaroon ka ng sarili mong anak, anong klaseng ama ka or anong sa tingin mo na yung paano mo siya aalagaan? Paano mo ipapresent yung mundo sa kanya? Parang ganun. Ganda naman na. Kasi knowing na parang hindi ka lumaki ka sa isang broken family. Mhm. Kasi yun yung lagi, meron akong kaklase dati na never niya daw papatawaran yung tatay niya pag nakita niya. Pero paano pag kapag hindi mo kasi pinatawad, parang ang hirap maging tatay din. Mhm. So, Sure. ikaw, paano pag nagkaanak ka na ng sarili mo? Paano mo ipapresent yung mundo sa kanya? Paano ka tatayo beside him? Parang, Ako, pag nagkaanak ako, ang gusto ko lang naman hindi niya makuha yung stress na nakukuha ko. Yung para bang na talaga no? Hindi kasi talaga, pangarap ko yun yung parang magka-normal na family. So kaya rin siguro ako nag-work hard. Kasi ever since, naging mahirap sa akin kunin para sa akin lahat. Ultimo pagkain, nutrisyon, paghiga, peace of mind. Para sa future na magiging anak ko, hindi niya mararanasan lahat. Hindi niya kailangan na-experience yung kahirap, yung trauma. Yung pamamanipulate. Kala ng mga tao, porket lalaki ka, hindi ka na mamanipulate. Hindi ka na abuso. Pero yun, gusto ko lang na magawa niya kung ano yung gusto niya, yung maging kontento siya. Yung parang hindi niya kailangan intindihin kung ano yung, hindi niya kailangan intindihin yung pressure. Of course, iti-teach ko lahat ng pwede ko i-teach, pero hindi niya kailangan sumunod sa yap ako kung hindi niya gusto. Yun sa akin. Hindi niya kailangan i-bear lahat. Kasi binibear ko nga lahat para in the future. Alam mo yun. For sure naman makita ng bata na or yung family ko na kaya ko and masaya kami. Gusto ko lang talaga bibigay yung full attention ko. Siguro pag nagka-family ako, doon mag-iiba ng konti yung mga gusto kong gawin. Kasi gusto ko lang na normal. Gusto ko lang na may love, may respeto para sa bata and sa magulang without having them to force it.
yun, give them what they need, and malagaan ko lang na maayos yung magiging future family ko. Hindi naman, well, minsan may pagka-fancy rin, gano'n. Pero at least, masasabi ko na sa akin mismo ako, nag-work hard ako para maibigay lahat yun. Ayun, ayoko lang maipasa yung lahat. Hindi nyo kailangan malaman lahat, every bit of pinagdaan ko. Hindi niya kailangan matrauma agad, hindi niya kailangan i-bear lahat. Basta, lumaking masaya. Lumaking, siguro, masasabi ko, malayo sa kung ano yung personality ko at kinalakihan ko. Ayun, kasi sa akin, pag nakikita ko yung sarili ko, sa totoo lang, na may mga times na naiirita pa ako sa sarili ko. Kasi, sabi ko nga, I didn't choose to be like this. Pero, wala eh. Yung buhay, ito yung pinili para sa akin eh. Pero ngayon, tinatry ko talagang mag-work hard para baguhin ko ano pa yung mga negative traits ko. Ako, gusto kong sabihin, I don't know, pero cringy man. Proud ako sa narating mo. Parang, I mean, it's not a very easy road. Forgot that we are reacting, man. That's fucking deep, no? Bigat naman, no? Pero regardless man kung ano yung nafe-feel mo, kung may mga negative ka man nagagawa, kahit ako, I'd be honest, may mga bagay na naiinis ako na mga ginagawa mo. For sure, ikaw rin, may mga bagay na naiinis ka. Pero, knowing your story, knowing na ilang taon tayo magkakasama, so sabihin na proud ako sa mga naging decisions mo and proud ako na tumatayo ka sa sarili mo pa. Regardless kung gaano kabigat yung nararamdaman mo ngayon. Yun lang. And, yeah, pero uulitin ko, mag-relax ka lang. Kasi, Monday, we'll run out of time. Di ko kasama eh. Ako, uwis na ako. Mm-hmm. So, with all that, meron ka bang short bio for the listeners about the use of time? Siguro kung nalasayawin sa kung nasayawin, hindi. Ako, wala akong masasabi na feeling kong syempre lagi nilang ma-apply sa buhay nila. Pero yun, totoo yun, do what works for you eh. Kasi hindi mo naman mapipilit lahat yan. Yeah. Yung sa akin lang, siguro yung based on my experiences. Syempre, katulad dun sa akin, gusto ko laging feel-force yung sarili ko well, that's not a good thing, pero siguro kung kaya nila gawin yung mga bagay na gusto nila nang medyo mas mabilis, gawin na nila. Kasi kung ayaw nila magkaroon ng regrets, or at least if gusto talaga nila may change sa buhay nila, you have to take risk. And it's okay na magkamali. It's okay na yun nga, sabi ko, minsan okay lang, mapapahiya ka, sasagot ka or what. Minsan, may mga ganun talaga eh. Ako, hindi ako proud sa mga ginagawa ko palagi. Hindi rin ako masaya sa mga pagkakamali ko. Pero what matters is, for me, natuto ako dun sa experience ko na yun. Kung ano man ako doon, malayong-malayo na ako sa kung ano ko ngayon. Yun yung pinipili ko everyday is I always choose to be better. And hindi mawawala sa akin yung commitment na yun. Kung hindi man ganun kabilis for the others, sa totoo lang, ang makapagsabi lang nun is ako rin. Kasi yun nga, sabi ko, may listahan nga ako ng goals ko. May mga times lang na talaga, syempre, hindi mo kaya lahat gawin. Pero it's okay. Yung pacing, ikaw din makapagsabi yan. Yun lang. Ang importante, so, kahit paano, tayo eh. Alive tayo eh. Importante, nakakain tayo ng gusto natin. Or kahit kung hindi man. Alam mo yun, ang importante, nakakahinga, nakakaano. At kahit paano,
with that, parang yung nakaka-survive ka palang everyday, okay na ako dun. And nakikita mong may reason pa para tumawa kahit buong araw mo or buong week mo or a month mo bagsak na. Basta may reason para kahit pa paano maging masaya ng konti. Huwag natin i-take for granted lahat. Yun. Lalo na yung mga family natin. Thank you so much everyone. Thank you for listening to our podcast. We hope heavy na marami podcast, kayong natutunan. Heavy episode. Sa mga na-share namin, especially sa stories ni Josh for today. And ayun, thank you for listening sa pieces ng aming life na we hope na-inspire namin kayo or at least may nakuha kayong aral na ma-apply nyo rin sa inyong mga buhay. And ayun, this is Time First. Maraming salamat po. Nice. Alright, well again, that's Time First, episode 10, Getting It Right, no? Sobrang na-enjoy ko yung simula kay Stel and dito kay Josh, no? I feel like napakaganda ng ginagawa nila dito. It makes us, know more about every member of SB19, no? In a personal way. Because of that, mas lalo tayo nagiging malapit sa kanila and na-consider natin yung sarili natin as, sobrang fan talaga. And yeah, sobrang lalim ng pugot ng buhay ni Josh. So I really enjoyed this episode, by the way. I feel like this is my favorite episode in all. Yung sa again, maganda episode, pero if I'm going to rank it, I wanna say na episode 10 is my favorite episode yung kay Josh. Yeah. I hope you guys enjoyed that as well. And see you on our next reaction